Iba't ibang grupo ang naghahanda para sa mga protestang isasagawa bukas, Mayo 1. Bukas din, may mga job fair ang DOLE sa 70 lugar sa bansa. Ngayong mahalang bilihin sa gitna ng giyera sa gitnang silangan, 16 na petisyon para sa aumento sa sahod ang inihain ng iba't ibang grupo para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Yan ang aking sinaksihan. Pagmahal ng bigas at iba pang pagkain na sinabayan ng dagdag singil sa kuryente sa gitna ng mahal pa ring presyo ng langis. Sabay-sabay ang dagdag gastos, kaya kailangang maghigpit ng sinturon ng mga minimum wage earner gaya ni Joe. Matagal na raw siyang naglalakad papasok sa trabaho para makatipid at nang sumipa pa ang presyo ng bilihin dahil sa fuel crisis, uling na ang panluto nila sa bahay. Yung hirap ng kalagayan ng ngayon eh. Una-una sa mga bilihin. Tapos panggastos araw-araw. Tapos pambayad ng mga billings po. Tapos yung pamasahe pa ng mga bata. Dagdag sahod din ang hiling ng minimum wage earner na si Rica. Okay po kung 500 to 800 po kung itataas. Enough na rin po siguro yun para sa mga nasa unti lang yung pamilya. July 18, 2025, ipinatupad ng 50 pesos na dagdag sa daily minimum wage ng mga manggagawa sa NCR, kaya naging 695 pesos ang arawang kita ng mga karaniwang manggagawa at 658 pesos para sa agri-workers at small retail workers. Pag-aaralan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng NCR kung sapat pa ba ang sweldo ng mga manggagawa sa rehiyon. July 18, maaari na magkaroon ng bagong wage order. And 60 days before the issuance of the wage order, meron na huyang review. Ayon sa DOLE, may 16 na petisyon para sa aumento sa sahod sa Metro Manila. Meron pong bago kapon, 1,200. Meron pong mga ibang petition ranging from 500 pesos, 800 pesos pataas. Yun po ang hinihingi. Ang nire-request nila yung agaran na increase, dulot po ng Middle East tension o war. Ayon sa oil industry source, kung pagbabatayan ang bentahan sa Mina Platts, Singapore sa nakalipas sa 3 araw, posibleng mahigit 4 na piso kada litro ang taas presyo sa kada litro ng diesel sa susunod na linggo. Mahigit 3 piso naman sa gasolina. Sa taya ng Bangko Sentral ng Pilipinas, posibleng pumalo sa 5.6% hanggang 6.4% ang inflation rate o bilis ng pagmahal ng bilihin para sa Abril. Bukod sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, bigas, isda at karne, nakadagdag ang dagdag singil sa kuryente at paghina ng piso. Ngayong linggo, 2 sunod na araw nagtala ng record low ang palitan ng piso kontra dolyar. Bagamat nakabawi ang piso kanina nang magsara ang palitan sa mahigit 61 pesos and 48 centavos. Patuloy raw na minomonitor ng BSP ang mga nangyayari sa gitnang silangan. Sa kabila ng idineklarang extended ceasefire ni US President Donald Trump, pansamantalang umakyat sa mahigit $126 per barrel ang presyo ng langis sa world market batay sa global benchmark na Brent crude. Yan ang pinakamataas nitong level sa nakaraang 4 na taon. Sa gitna yan ng mga ulat na may briefing si Trump tungkol sa mga plano umano para sa posibleng military strike sa Iran. Ngayong di pa rin magkasundo ang dalawang bansa sa isyu ng nuclear program ng Iran. Wala pang komento rito ang White House.